Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makakal natin, all the details is in description below para sa personal reading. Maraming salamat din sa mga nag-like, sa mga nag-hypes, nag-comments ng aking video. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Energy reading tayo, Taurus. General reading. Kuha tayo na iyong angel numbers. This week. Angel number mo this week. Nakakita ka ng mga repeating number, ayun no, sa ka. Okay. Mamaya na natin yan. Meron kang 1, 17, 24, 29, 8, Virgo, Libra, Pisces, Sagittarius, and Gemini. Pwedeng connected ka sa mga yan or ko-connect sa iyo mga yan. Okay. Taurus. May mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan. No, nahanting yung point na yon. Or may mga unfinished business sa iba. Andito rin yung point na magkakaroon ka ng either pag-aalala, stress, or may taong magkakasakit or may sakit. Pwedeng ikaw or someone is connected sa iyo na isang babae. Questioning, quarrel din sa isang babae. Taong malapit sa iyo. Andito yung point na may mga bagay ka doon na iniisip or sa iba dito parang nag-seek in ka ng mga information, no? Sa kung kanino man yan at kung ano man yan, parang nahado sa point na yon. Pwedeng sa mga tao na malapit sa iyo or sa mga bagay-bagay na ninanais mo this time, ano, sa nakita ko dito. May sinasabi dito na may mga oras, panahon, pagkakataon na nasasayang. Hindi ko alam kung bakit. Or pwede kasi na nagkakaroon ka lang ng pagpapalipan or nagkakaroon ka ng delay in some aspect of your life, kaya nakita ko yon. Or pwede rin naman you are in a vacation, or pwede rin naman na yung point na may mga bagay na hindi mo na-actionan or na-pursue sa iba, sa inyo. Or pwedeng you're in a vacation, holiday, resting time, or kung anong bagay na yan. No? Kaya nakikita ko yung mga ganong sitwasyon. Ang nakikita ko rin to is there's a transformation happening into your life. May mga new activity ka na gagawin or may mga creativity or may mga activity ka na gagawin maybe. Ginawa mo na noon, sa iba, sa inyo, gagawin mo muli. Sa iba naman sa inyo, bago na pinag-iisipan. Ang nakikita ko rin sa iyo is makaka-receive ka ng text message news sa taong malapit sa iyo. Andito rin yung point na kasi may communication nga di ba? Andito rin yung point na there's a love Actually, may love ako nakita. Pwede iba sa inyo is there's a new love coming or may tao na babalik sa nakaraan. No? Yung iba sa inyo. Sa iba naman, merong tao na may paghanga Pwede ikaw yung mahanga, crush mo siya, or crush ka niya. Or paghanga situation. Di ba ang crush, paghanga yun? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Someone's want to give you a love or makaka-receive ka ng pagmamahal. Pwedeng babae or ikaw ang magbibigay ng pagmamahal dito sa isang babae. There's an end of a cycle happen into your life. May ending, no? Hindi ko alam in what way. May mangyaring ending. Pwedeng sa trabaho, sa love life, sa mga bagay-bagay na kaganapan sa buhay mo. Kung saan aspeto ng buhay mo na yan. Mag-ingat talaga kayo sa mga taong may sakit or magkakasakit ka, kaya mag-ingat kayo. Ha? And then, ang nakita ko dito is may mga stress, depression na pwedeng maganap o kaharapin mo. Sa iba naman is there's a loss situation. Maraming klase ibig sabihin ng loss. Loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of money, loss of something, losing something valuable. Basta there's a loss situation. Ako na nakita sa iba sa inyo. May new beginning pero may new beginning situation ako na nakikita sa iyo
Siguro may mga gagawin ka talaga, i-start mong muli, pwede na sa point na yon. Or kung may ninanais ka is mas good yun. Sa iba sa inyo is meron kang inuumpisahan o may ginagawa ka na situation na you love it. Parang gusto mo yun. Ay, may popo. Sabi ko na nga pa, may something. Yun ang nakita ko sa iba. Yung iba naman sa inyo, transformation? May taong magbabago eh. Hindi ko alam in what way. Hindi ko alam kung sa buhay mo to or sa isang tao na malapit sa iyo kasi may magkakaroon ng transformation sa kanya. May pagbabago mangyayari. Transformation coming. Yun na nakikita ko sa iba ha. May mga ibon ba kayo? May iba sa inyo ganun. Yun. Pwede halimbawa yung mga, basta pagdating sa pagtatapos of the end of the cycle, pwedeng tapos na yung kontrata mo, tapos na yung ganito, tapos na yung ganyan, tapos ka na magbayad ng utang, tapos kung ano man yung ending na meron ka. Tignan natin na iyong repeating numbers. Baka nakakita ka ng mga 333 or connected sa yung 333, 1221, 99. Uy, oh nga, releasing to ah. And you have a willpower, belief system. Yan. Kung nakakita ka ng mga repeating numbers, ito yung ibig sabihin, your guide is try to connect sa'yo or gusto niya kang kausapin or meron siyang message na gustong ibigay sa iyo. No? Yun ang sinasabi ito. Also, there's an achievement situation ako na nakikita sa iyo that kompleto to o 3 it's good to kasi ano yan eh all 6 siya, di ba? 3, 6, 9, 12. Ay, ang galing oh. 12, 12, 21. Wala, ang galing oh. 9, 9, 9, 9. O, siwasan ko. Aba, may ano ka. Meron kang fulfillment situation na magaganap sa buhay mo. Kasi you have the 9999, no? Tapos 3. Ibig sabihin, there's a fulfillment and growth happening to your life. Merong magbubuk out, marang may mag-uumpisang muli na situation sa'yo. Mga good news coming, hindi tayo pagbabalik na pagbabalik na iyong lakas ng loob or there's a lack situation din, success, achievement. Ako, prosperity is also coming pagdating sa iyo. May mga excitement situation. Aba, saan ko? Ganda ng ng mga guide mo guide na guide yarn. O yan, may mga dapat nito release pero you will achieve something eh. What goes around comes around. Tandaan niyo palagi yon. Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Okay, you have the 3-3. 3 also, this is a you. Siguro, yung point na iba sa inyo is may mga creativity o may mga ginagawa na talaga kayo sa buhay nyo, how to grow your situation or nakakapagpapaunlad o nakakapagpapalago para sa inyo, no? Or yung point when it comes dito is 3, 3, 6, 6 is also the achievement of life kasi ito, no? So, nakita ko dito. And yung iba sa inyo is may mga collaboration dealing or may mga recognition situation, sa iba sa inyo. Pwede, halimbawa, mayroong mga ka-graduate, may mga celebration, happy gathering, mga person who love you to support you or ikaw sa kanila, mga ganun sitwasyon. May mga appreciation, coordination, may mga iba dito kundi sa community. So iba dito mga plano to, no? Mga pagpaplano sa buhay. Kumaga may mga i-forward ka ata o may mga ipoproseso ka this time or you're preparing for something or pwedeng iba sa inyo is mag-explore ka talaga kasi andito si 1221. Siguro handi yung point of releasing na handi yung pagbabalik na iyong willpower this time. Kumbaga meron ka ng belief system na ay ganito, ganyan. Okay, I need to end itong sitwasyon to, ganito, tapos na to, okay, next naman, ganito, nahandoon ka na, no? Maganda naman. Or you need. Okay, you have the 3 social skill. Hope, optimism, liberation, success, prosperity, excitement, enthusiasm. O, diba? Saan ka? The problems you have today will eventually disappear. Diba? Sabi ko sa iyo Kasi may growth ka na. Diba?
Your guardian angels encourage you to maintain a positive outlook of life since your luck, di ba sabi ko kanina may luck ka, may be about to change. Congratulations. It is a time to put to use your captivating energy and inspiration personality. Don't let your ego get the best of you. Control, ha? Control your ego. Kung hindi, walang mangyayari sa'yo. Congrats ha, kasi sabi ko sa'yo, there's a luck. Tingnan natin ang iyong energy. Congratulations. Ang ganda yung card mo ah. Change is coming. May mga news na darating sa'yo. Good news. Pwede may ipapadala sa universe to give that good news, or pwedeng sa kapatid mo, sa magulang mo, sa pamilya mo, or sa mga ginagawa mo. Yan. Energy po niya. Taurus. Energy po ni Taurus. Anak, huwag ka dyan sa mic ni Mami. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga time lang siguro na, ano tawag dito? Ano Tagalog nito? Baluga talaga ako. May mga time na sitwasyon na pwede ka ma-imbalance, or may mga sitwasyon na pa either mamadaliin mo siya or medyo iiksi yung pasensya mo, no? Kaya medyo doon medyo ano ka lang, baka rin dahil yun sa init ng panahon, 'di ba? O kaya sa mga taong makakausap mo, o kaya makakasalamuha mo, o kaya baka busy ka, pwedeng ganun, na maaring ma-imbalance ka. Kaya lang, habaan mo lang yung pasensya mo, ha? Yun. Ang nakita ko rin energy sa iyo is nandun yung point na yung mga bagay o sitwasyon ka na naiisip na gusto mo sabihin, gusto mo aksyonan, gusto mong i-move, gusto mo ganito, gusto mo ganyan, gusto mo ganun. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iba sa inyo. But comes sa yung energy din, andun yung point na sana, no? Sana, kung magkakaroon man ng, kung may mga bagay na nangyari noon na pwedeng maulit ngayon, medyo iwas ka na lang sa sitwasyon, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Ilaya mo yung sarili mo at umasa ka na matatapos din ang lahat ng situation na pwede mo pagdaanan in life. Kasi sabi nga dito, di ba, is there's a growth coming into your life. Kaya pagdating sa energy mo, andun yung point o pag-iisip ng mga bagay-bagay, to take it action, to move, to sabihin mga ganun sitwasyon. Pero ang nakita ko dito is pwedeng mapanghinaan ka ng loob, or hindi mo magawa. Basta habaan mo yung patient mo, ha? Kasi ang iba sa inyo baka may mga sitwasyon na hindi ka makapag-isip ng tama, bumanat ka kaagad, gumawa ka agad, magdesisyon ka agad. Pwedeng maging negative outcome yun. Diba? Ingat na lang din. Baka may mga biglaang situation parating kay Taurus. Anak, sa baba ka kaya? Sa baba si Bibi Chang. Dito sa binti ko. Koko ista. Yode. Dito. Anyawa ka tayo. Parating kay Taurus. Devil, Anak, hindi pwede yan. May ahas ka. Tukso. Layuan mo ako. Ingat ka sa mga tukso, ha?
Maraming klase ang ibig sabihin ng tukso, hindi lang yan sa mga tao. Yan sa mga, halimbawa, sa mga mapanuksong sitwasyon, di ba? Alam mo naman siguro kung paano mo kontrolin yon. Okay, ang parating sa iyo, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka na sitwasyon sa buhay mo na hindi mo talaga inaasahan na handon yung point na yon. Pwede ito is magagaling sa isang taong kakilala mo na, o nakausap mo na, or sa taong mas bata sa iyo. Pwedeng sa iba naman dito is yung mga revelation situation. Sa iba naman is expect the unexpected. Ang nakita ko rin na parating sa iyo, syempre na ano yung truth ni ate, mami sasabihin ko sana, kasi andito yung mga anak ko sa harap ako eh. Mag-ingat ka lang din pagdating sa pera mo, no? Sa nakikita ko dito. Kasi pwedeng may tao dito na pwedeng aabusuduhin ka niya. Or pwedeng naaabuso ka na, hindi mo pa napapansin. And then parating din sa iyo is merong taong may sikretong may nararamdaman sa iyo. Or maybe this is you? Kasi dito sa sitwasyon, may taong may gusto sa iyo eh. Di ba nakita ko rin yung kanina? May papasok na pera sa iyo. Sabi dito, sa iba naman sa inyo, meron ka daw gagawin na isang either a big project or meron kang gagawin na isang mahalaga or importante o malaking bagay na sitwasyon or maybe the idea na iyon yung makakatulong sa iyo for your success. Hindi ko alam kung sa inyo kung ano yon sa buhay mo. Baka meron kang negosyo, di ba? Baka meron kang business, baka meron kang naiisip na gusto mong idea. Di ba? Yun daw yung makakatulong sa iyo. Sa iba naman sa inyo is nando yung point na may mga multitask o mga multiple priorities ka daw na gagawin. Baka maging busy yung iba. Nandito rin yung point na magkakaroon, there's a breakup eh, no? Hindi ko alam in what way yung breakup. Pwedeng pagkadismaya sa iba or pwedeng iba dito is totally a breakup or mapipiling mabibreak ka ng situation, di ba? Halimbawa, madidismaya ka o kaya is madidisappoint ka, mga ganun sitwasyon. May tao na gagamitin ka lang niya or ginagamit ka lang niya. Mag-ingat kayo. May tao na merong hindi pagkakaisa na situation, baka magkaroon ng pagkaguluhan, pag-aaway, o may mga tao na hindi magiging same page pagdating sa iyo. Ang nakikita ko rin dito is you will become a center of attention. Pwedeng pag-uusapan yung iba sa inyo or nahando yung point na may mga well-wisher na makakamit sa iba sa inyo. The big break, kumbaga, doon yung point And then, iba sa inyo is ang dami kasing tao, hindi ko alam kung bakit maraming tao, kung anong meron sa'yo or anong mangyayari. Pero dito, kasi naghahati siya. May mga tao na negative, may mga tao na connected sa iyo. Well, siguro naman na alam mo at nararamdaman mo yon sa iba sa inyo. Yung iba naman sa inyo is may taong hihingi ng suporta. Or ikaw ang hihingi ng suporta. May pag-supportang situation ako nakikita dito. Ang nakikita ko rin dito is there's a union eh. Pwedeng may mga tao makikilala ka na bago o kaya may mga union situation, may tao na may mga bagong commitment eh, no? Pwedeng sa trabaho mo, sa pagkakaperahan mo, sa negosyo mo, sa mga dealing situation, pwedeng nato sa but there's a commitment situation. Pwedeng iba dito is a lover connection sa iba. Yun. Actually, may marireceive kang gift, no? Pero ang nakikita ko dito, pambobola. Actually, ito is pambobola situation, Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Ikaw ang mambobola or may tao na bobolahin ka. Ingat ka na lang sa basta mag-trust ka sa intuition mo. Taurus. Yung pagre-receive, baka yung iba sa inyo is either ikaw makaka-receive or ikaw yung magbibigay. Kung ano man yun. Dapat iwasan this week ni Taurus. Dapat iwasan this week ni Taurus.
Ayun. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, Taurus, is syempre, yung hindi ka mag-action, no? Yung hindi mo i-release, i-let go, o mag-escape, or mag-walk away sa isang sitwasyon sa buhay mo na may stuck ka doon. Na hindi, na yung mga sitwasyon na wala kang gagawin, hindi ka mag-action, hindi ka mag-forward, mga ganyan. Doing something your passion. Yung, ibig sabihin, i-force mo yung mga idea mo, ganun. No? Iwasan mo rin, syempre hindi ka magkaroon ng mga acceptance sa mga lesson from the past situation. Maging more on wiser ka or maging more on stronger ka. Whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go and leaving behind. Sinasabi rin dito, kung sometimes pagod ka, napapagod ka, magpahinga ka. No, handin yung point na yon. Iwasan mo na on and off yung magiging action mo, syempre. No, iwasan mo rin na magkaroon ka ng doubt sa sarili mo or handin yung point of magkaroon ka ng mga distractions sa mga bagay na naiisip mo, gusto mong gawin, sa mga gusto mo i-pursue, ganyan. Always have a mental clarity, no? I-pursue mo yung mga bagong idea mo sa buhay. Kung may mga bagay na kailangan, mag-try ka ng mga new things, new path, diba? New communicate, kumbaga, do your passion, gawin mo. Ang sinasabi dito, no? Yung mga bagay din kasi na kailangan i-let go na, Taurus, let it go, or may mga bagay na kailangan mo i-cut sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. And, yun, huwag kang magkaroon ng mga pagpapaliban. Kumbaga, kailangan mo rin na maghigpit or finish the unfinished business. Kung ano man yan at saan mang aspeto ng buhay mo yan. Kumbaga, handun rin yung point na pagbabago or baguhin mo yung mga pananaw or perspective in life. Ganon. Kamusta ang love ni Taurus this week? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love. Ay, devil. Nakakadalawa ka na. Nakakadalawa ka na. Ang dalawang beses na yung lumalabas. Ingat ka na lang sa mga tao sa paligid mo, ha? Okay. Kung single ka, yes, you have the lovers. Maaaring may nakakausap ka na? Iba dito may nakakausap na kayo? Isa, dalawa? Or sa iba sa inyo may makikilala kayo? Huwag kayo magmadali, ha? Kailangan nyo daw dito is pagsisiyasat o pag-aralan itong tao na ito. Pwedeng iba sa inyo is makilala siya by the internet or biglaan kayo magkakaroon ng connection. Or magugulat ka na lang na nakausap mo na siya, na may impact pala siya sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, nagkaroon ng paghihiwalay, naging makasarili at sakim itong tao na to, alam mo ba, Taurus, na may nag-i-evil eye sa'yo? Or there's a black magic, ano? Ingat na lang kayo, mag-asin-asin kayo. Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng third-party relationship or nagkaroon ng attraction sa iba, no? Ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko din dito, siguro na-reveal lang ito or nagulat ka nung nangyari yon sa nakita ko dito. Pero ang nakikita ko dito, either nagkakausap pa kayo or gusto kanyang kausapin nitong taon to, or maybe this is you. Kasi handun yung point na still stuck itong tao na to sa iyo. Or maybe this is you. Gusto niya kasi ng renewal. Pero wala naman kasi siyang ginagawa. Alam mo yung handun siya sa point of waiting. Nagkakaroon siya ng pag-a-analyze, naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang sitwasyon. Parang nandun siya sa point na yon. Naiisip ka niya actually. Nandun yung illusioning, no? Ang nakikita ko sa kanya medyo siya back and forth ito or nandun yung point of doubting
Yun, nagkakaroon pa siya ng nahihirapan siya sa desisyon when it comes to a two-path. Parang may two-path siyang sitwasyon eh. Either to letting you go or mag-focus siya sa bagong direksyon ng buhay niya. Pwedeng nandun sa point na yon. Kung may mga third-party relationship, oo, meron naman talaga. Kitang-kita naman, di ba? Yun na nakikita ko dito. Pero siguro nasa sa'yo rito, at sa inyo na rin yung sitwasyon na to. Pero sa may mga third party, may mga ikakagulat, ikakasya ko, ikapabigla ka pa na sitwasyon pagdating sa kanya. May sabihin, may mga sitwasyon pa na marireveal, o may mga sitwasyon pa na mabilis, o may kakagulat ka raw eh. Hindi ko alam in what way. Sa iba naman sa inyo, is, hindi to actually sa is nyo lang, siguro sa lahat ng element. Siguro, kasi maraming tao ako nakakita dito, may biglaan o mabilis na sitwasyon na magaganap kasi ang daming tao na ikakagulat, ikakasya ko, ikabibigla mo raw. Na parang may stuck yung situation or may stuck ka doon or may mga sitwasyon na matatrap ka. Mga ganon situation. Kahit nagaano yung lalamon kung sakit. Pero may lungkot, kumbaga. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Feeling emotion, kumaga emotional na doon. Kung sa iba naman, kung wala naman kayong third party relationship, bago lang ba kayo nito? Kasi kung bago lang kayo nito, andun yung point na sa iba sa inyo is, alam mo yung obsession to each other, na doon pa lang kayo. Siguro kasi bago, di ba? Natural naman talaga yon. Nandun pa yung obsession to each other sa nakikita ko dito. Kung matagal naman din kayo nito, tao na to, nandun yung point na hindi mo ikaw or siya kasi nararamdaman mo yung happiness pagdating sa kanya. Parang, alam mo yung situation na kahit na meron siyang bad habit sa buhay niya or palainom pa siya ng ala or may mga habit siya na sometimes siguro hindi mo gusto pagdating sa kanya pero hindi mo siya kayang i-let go. Yun ang nakikita ko sa iyo dito, no? Pwede rin kasi itong tao na to, isa sa inyo, either mas bata siya or medyo may pagka-immatured or feeling young, no? Pwedeng na doon sa point na iyon. Pero ang nakita ko dito kasi, may mga makakaramdam ka raw sa kanya ng doubt or siya ito sa iyo. May doubt situation. But there's a love. Ako nakikita sa iyo. Kung titingnan ko dito, hindi ko alam kung anong trabaho ba niya. Kasi may nakita kong pakikipag-usap sa iba. Yun na nakita ko. Hindi ko alam kung ano yung trabaho mo o yung trabaho niya. Pero merong pakikipag-usap sa ibang tao. Hindi lang isa. Actually, hindi lang siya isa. Pero, meron. Yun. Baka biglaan may malaman ka sa kanya. Or may sabihin siya sa'yo na something. Diba? Pero hindi ko kayo tinatakot. Baka meron lang siyang sabihin sa'yo na ikagulat mo, ikashock mo, or ikaw ito sa kanya, or may malalaman ka sa kanya. Mga ganun. Tingnan natin yung money mo. Nakakatibay lalamunan. Money po ni Taurus. Oh, okay. Pagdating sa iyong money, kung dati medyo hindi naging maganda yung takbo na iyong money, Taurus, this time is medyo may pagkagaang, no? Yes, there's a victory and success happen to your life. Try mong tumaya. O, di ba? Nagpasugal na naman talaga si ate talaga. Hindi ko alam kung malaki siya o maliit, pero still, blessing pa rin yun, no? Sana energy nyo yung nakuha ko. Yan. Pagdating sa iyong money, there's a growth or there's an achievement, happiness and fulfillment. Victory and success also is coming. Kumbaga nandun yung point of magkakaroon ng malaking pagbabago pagdating sa pera mo. Kasi we have also the 10 of Cups. Ibig sabihin sa iba sa inyo is may mga pangarap na makakamit or magkakaroon na ng pagtatapos sa mga bagay na nangyari in the past na hindi naging maganda. O may mga matatapos na sitwasyon, no? Na kaya magiging magaang yung energy mo sa trabaho mo or sa kaperahan mo. There's a new beginning.
iba dito fortunate outcome ito or handun yung end of a difficult time pagdating sa iyong pera. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na mayroong kapamilya or or may mga taong ko-connect sa'yo na pwedeng makatulong sa'yo to a growth pagdating sa pera, ano? O kaya may collaboration, dealing, pwedeng ganun, o kaya is partnership. Sa iba dito is andun yung point na may tao na kapamilya mo or kung sino man siya na magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a money situation. Ganun, baka humingi siya ng tulong sa'yo, ikaw humingi ka ng tulong sa kanya, vice versa, o makareceive ka sa kanya. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.